Ano po ang ginagawa natin? Guys, wag yan! Mas malapit pa yung exit dito. Tara! Tara! Oh! Ayos na bang lahat? Wala bang nasaktan? Ako pala si Zach Mapagmahal, ang host nyo ngayong gabi. At ang topic natin ngayon ay tungkol sa lindol. Pero bago ko simulan, atin muna tingnan sa simula para maunawaan natin ang mga pangyayari. Rewind. Tapos na pala. Ang bilis naman ng rewind. So muli ako ipakilala sa madla ang aking pangalan. Ako si Zach Mapagmahal, ang host nyo ngayong gabi. Makinig kayo ng mabuti para meron kayong matutunan. Dahil kung hindi, baka kayo ay matuluyan na kukunin ni Diyos. Igulong ang intro. Bago ang lindol, tayo ay nasa classroom. Walang pangyayari, normal ang araw. Si teacher ay nagtatalakay habang si estudyante ay natutulog. Normal lang. Pero hindi naasahan na may paparating na pala na lindol. Maraming mga estudyante ay tumatakbo palabas sa ligtas, pero halos lahat ay nagpapanik maliban ni ate. Dapat natin sundin si ate na palaging kalma kahit anumang kalamidad ang paparating para sa kaligtasan natin. Hindi tayo magpapanik dahil kapag mapapanik tayo, malaking Pagkakataon. Yun, may mga aksidente mangyayari o anuman. Hindi din tayo dapat lalapit sa mga kasangkapan sa bahay na mas malaki kaysa sa natin dahil may posibilidad itong mahulog ito sa atin. Ipinipayong din nga dapat natin sundin ang mga pamaraan kapag may lindol. Dapat tayo mag-duck, cover, and hold. At kung meron kayo makita na lamesa, dapat kayo ay tatago sa ilalim dahil may posibilidad nga mayroong mahuhulog. Wala nakakalam kung kailan paparating ang isang lindol. Kaya dapat tayo ay maging alerto at maghanda ng supply at ng first aid kit. Alam mo ba ang isang rason bakit lumilindol ay dahil pagsabog ng isang bulkan. Kaya meron tayong PHIVOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga na magbibigay ng mga impormasyon na dapat natin malaman. Hindi rin tayo dapat lumabas tuwing may lindol para lang makipagchismisan sa mga kapitbahay. Hanapin din ang lugar kung saan kaligtas at dyan ka lamang manatili.